Ngayon po kasama natin si Undersecretary Ricardo Halad, ang Executive Director po ng NDRRMC. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Gigi. Apo, dito sa pangyayari sa CDO at Iligan, kabuuan po ng Northern Mindanao, so far, may bilang na po ba NDRRMC sa dami talaga ng apektado? Well, sa affected population, dito sa report namin, merong 1,454 families composed of 6,000 plus persons. But hindi naman yun lahat nasa evacuation centers. And we believe yung pumasok sa evacuations kagabi ay yung iba karamihan doon nagsiuwian na. Dahil preemptive lang naman. And as per report sa akin ng Regional Director ng OCD Region 10, wala nang binabaha doon sa Region 10 ngayon, sa ngayon. Mas, yun nga pa, no? Mas maayos na raw yung panahon kumpara ho Yes. kagabi. Opo. Kasi kaninang mga tanghali, mainit na raw doon sa Cagayan de Oro City. Opo. Pero ang nangyari, siyempre, yung burak o yung putik galing kabundukan, yun po yung nasa syudad po ngayon. Pare, kasi nung kausap ko si kaninang tanghali, while mainit pa, mainit na, pero yung nandun pa rin yung baha. Mabagal yung pag-subside na baha. Opo. Yung sitwasyon ho, nakita natin na mismong mga rescuer hindi masyadong nakagalaw agad-agad dahil ano pa mas stranded po yung marami sa mga kababayan natin. So, kumbaga ano po yung parang learning dito ng mga rescue teams, yung CDRRMO, at ano po nakikita nyo base po sa data na hawak po niyo? Well, kailangan talaga intindihin natin na maayos yung hazard na dala-dala nitong yung katulad nitong weather phenomenon na ito. Tayo naman ay nagpadala ng mga weather advisories. In fact, kahapon, merong dalawang flood advisories tayo covering 9 regions na pinadala kahapon. Meron din tayong pinalabas na 5 advisories on the low pressure area. Yun lang yung kahapon. But prior to that, in fact, simula po ng January 9, ay sunod-sunod yung ating mga weather advisories. Dahil kung maalala ninyo, yung si Typhoon Auring nag-dissipate into an LPA noong January 9. At palipat-lipat yung low pressure area na yan. At bukod doon sa Cagayan de Oro na binaha, may areas po sa Bukidnon na kumusta po ang sitwasyon sa ngayon, pati yung sa Iligan po? Ang pinaka-grabing binaha yung Cagayan de Oro City. But may mga baha din doon sa Hingog City, part of other area of Misamis Oriental, Misamis Occidental, Zamboanga Peninsula, doon sa Dapitan City, doon sa vicinity lang. Iligan City, pati sa Lanao del Sur and ARMM in Sultan Kudarat, Maguindanao. Apo. Meron ho bang problema o so far maayos naman distribution po ng mga food packs dun po sa iba nating mga kababayan na naapektuhan doon? As kausap ko yung director ng Dream B ng DSWD kanina, merong sufficient na preposition relief goods doon sa Mindanao. At inaasahan din naman natin na kayang-kaya pa ng mga LGUs yan, but nakaantabay naman ang national agencies para tumulong. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon ng update, sir. Si Undersecretary Ricardo Halad, siya po rin ng Executive Director po ng NDRRMC. At sa ngayon nga po ay medyo naging maayos na po yung sitwasyon, yung mismong panahon, bagamat yung kalagayan po ng mga kababayan natin at yung mismong kalagayan ng lungsod, siyempre kailangan po ng maisaayos at may balik sa normal dahil nga po sa mga nangyaring pagbaha. 3 po ang kumpirmadong nasawi dito, kabilang po ang isang minor de edad. Maraming salamat, sir.